Okay, my story was, nagpi-freelance ako for the longest time. Meron akong client noon, baba lang sweldo ko, pero I felt na may security ako sa kanya. Alam mo, until now, client ko pa rin yun. Yung unang live namin, it was accidental. And then, pumatok pala siya. Ang biggest challenge ko talaga ay sarili ko. Loving yourself is the foundational step ng lahat ng gagawin mong buhay towards achieving your success, your goals in life. Magsisimula mo na sa sarili mo. Hi classmates, this is your classmate Jevi. Welcome to Level Up with Jevi, the podcast designed just for you. If you're a busy professional who wants to live a better, more balanced life, you're in the right place. Here, we talk about simple and effective ways to improve your health, find peace of mind, and build meaningful connections, all without adding stress to your day. Each episode is packed with easy-to-follow tips that fit into your schedule, helping you make small changes that lead to big results. Whether you're looking to boost your energy, manage your time better, or live more sustainably, we've got you covered. Join us on this journey to becoming the best version of yourself. It's time to take control of your life, one step at a time, and truly level up. Live to level up, this student at a follower, be a good asker. Hi, Tita G! Hello, Javi! Nice to see you again after a long time. Grabe. Grabe, tagal nun, no? Kamusta naman po at ikaw yung classmate namin for the day? Everything is going okay. Okay naman. Kakatapos lang ng summer, transitioning into the fall pala dito. Well, So, lumalamig na, and then everything is okay. I'm happy. Yo. amazing. Yan yung nalagi ko natatandaan every time na may napapanood ako dun sa mga live nyo before. You're always happy. Tapos, ayun, lagi kang inspired kung paano ka mag-share dun sa iba. So, by the way, bago tayo mag-proceed doon, kasi feeling ko mapapahaba bigla. Our classmate for today is Tita G. She is a full-time freelancer since 2009. Ay, hindi ka pala full-time agad nun. So, nagpa-part-time ka pa Part-time. 2009. Then, 2011, ayun, nakapag-full-time ka na. And right now, you're living in Italy. Yes. So, yeah, namit kita sa isang freelance community. Tapos, yun yung nagla-live kayo na nagturo sa mga aspiring freelancers how to get started as a freelancer. Yes. And ayun, actually na-invite kita kasi yun yung naaalala ko since then na sobrang, alam mo yun, advocate ka ng paano mag-inspire ng mga tao. And bakit nga ba ganon, Tita G? Alam mo, tinatanong ko din yung sarili ko, pero isa lang talaga eh. It just lights me up. Talaga, like, it lights me up giving back to the community that has been, and not just community, but the industry that has been really, really good to me. So, alam mo, siguro nung 2009, may nagtanong sa akin na friend ko. Sabi niya, Ivy, how do you want to be remembered by people? Alam mo, nung time na yun, I was only like 29, 28. Tapos hindi ko masagot yung tanong niya. Hindi ko masagot. Wala akong, babaw siguro na sagot. Wala akong masagot. But nung nag-40 ako, when I turned 40, tapos nagla-live na kami noon, nakakatulong na kami, na kami, nasagot ko yung tanong na yun. Tapos sabi ko, ito pala yung gusto kong paano ako maalala ng tao bilang Tita G. So before ka naging Tita G, can you please share your life story, pre-level up, or before ka naging Tita G? Okay, my story was, yun nga, nagpi-freelance ako for the longest time nung 2011 ako start ng full-time freelancing. And then, meron akong client noon na ang baba lang sweldo ko, pero I felt na may security ako sa kanya. Naramdaman ko yon. Alam mo, Jevi, until now, client ko pa rin yon. Wow! Ay, hindi ko nilat ko yung client na yun. Ito ba yung sinishare mong huli dun sa page? Yes, 14 years. Wow. So, siguro, maliit lang yung sweldo, maliit lang yung rate ko sa kanya, no? Nung mga 2 years, 3 years after, sabi ko,
I want to, i-let go ko na kaya yung client na to. Kasi yung iba kumikita ng ganito, tas ako ito lang yung kita ko. Pero I felt inside me, hindi feeling ko magtatagal kami ng client na to. Saan ako? Security ba ako or dun sa pera? So, nagstay pa rin ako. And then, after nun, ayun nga, nagkaanak na ako. And then, nag-struggle kami going to come here kasi maraming mga bureaucracy to come here in Italy. And then, my life before level up was just merely survival mode. Yun lang. To make the long story short. Paano ka ano yung survival? Kasi I think yun yung madalas nagkakaroon ng misconception, yung idea of survival na sabi nila parang hindi na sila kumakain, ganito, ganyan. Umabot ba Ay, do'n sa hindi point naman na hindi na ganun. Yung meeting, yung ma-meet mo lang yung bill ends to mo. bill. Yes, oo. Bill to bill, paycheck to paycheck. Tapos, yung tipong kapag Walang kain, magkakain walang kayo, tuka. oo, ganun. Walang kahit walang tuka, kakain kayo sa labas, kailangan mo pang planuhin. Yung hindi, yung mag-grocery ka, nakalista, lagi ka nag-worry, ganon. And then, yung mindset na poor mindset, meron ako noon dati. Yun yung pre-level up era ko. Amazing. Yung mindset, ang gandang topic ng mindset. Ano yung difference ng isang poor mindset at saka ng isang magandang mindset? Yung poor mindset kasi, for example, it's very limiting yung poor mindset. So, for example, alam mo yun, you get by, sumusweldo ka, pero ayaw mong i-treat yung sarili mo because, ay, gastos lang yan. Ayoko mag-travel kasi gastos lang yan. So, nalilimit ka sa potential mo, sana nakikita mo yung magandang mundo, pero hindi, nasa bahay ka lang kasi natatakot ka na maubusan ka ng pera and it's limiting you in so many ways. Yung hindi poor mindset is that meron kang I think sa basic experience ko, meron kang abundance mindset na ang feeling mo laging darating yung pera and then you get to enjoy the rewards of your hard work. And then nakaka-motivate 'yun. Kasi yung poor mindset parang dumating yung pera, isipin mo bayad ka ng bills. Tapos maiinis ka sa bills mainis ka kasi wala na eto tapos na yung parang ang isip mo lalapag lang yung pera, maiiwan lang yung lansa. Yung laging gano'n, lagi kang problemado sa pera. Gano'n ka sa pera, ayaw mong ibigay. So lagi ko sinasabi, 'pag ganyan ka sa pera, paano papasok yung Hindi pera? sila dadami. Oo. Kung nakasara yung kamay mo, so dapat bukas yung kamay mo. Yun. Amazing, amazing. Ang ganda nung discussion na yun. And then, ano naman yung what does a successful life mean to you? Kasi ang ganda nung discussion natin dun sa abundance mindset eh. Pero ano yung definition mo ng successful life? Okay, so sa akin kasi we all know that success is very subjective. Yeah. No? For me, ang successful life is may fulfillment ka. Meron kang feeling of fulfillment, meron kang feeling of happiness, and then energize ka sa whatever situation you're in or whatever goal na sinet mo at na-achieve mo. Para sa akin kasi hindi ako yung traditional way of defining what success is like. Yung iba kasi minimeasure nila sa dami ng bahay nila or Yes. nakaka-count Sa nila. pera nila na, sa kinakita nila. Oo. Ganon. So, ako kasi mas more on, ano yung feeling ko after na-achieve ko yung, kasi, di ba, parang, paano natin masasabi na successful tayo? Because we have goals. And kapag nakuha mo yung goals na yon, success ka, winner ka. Yun yung traditional, di ba? Pero pag nandun ka na sa sitwasyon na na-achieve mo yung goal mo, ano yung feeling mo? Masaya ka ba? Fulfilled ka ba? Energized ka ba? So for me, yun yung basehan ko. And successful life is a journey. Hindi siya destination for me eh. Journey siya. Every day, yung
daily na ginagawa mo, ano siya, it's a journey. Journey siya ng yung mga bits and pieces, kahit yung mga small wins mo, success na yun eh. And dapat dapat ina-acknowledge natin na success yun. Kasi yun yung magpupush sa'yo forward eh. As a whole naman, Jev, para masabi kong, ay, naging successful yung buhay ko, siguro, pag matanda na ako, and I have lived my life well, yung retirement, naka-retire ako and okay yung mga anak ko. And that's the only way that I could say that I had a successful life. Pero at ngayon, journey pa rin siya. Wow. Ang galing nun. And somehow, napik yung interest ko dun sa, related ba ito dun sa client mo na naging 14 years? Kasi some people define their premium clients by the rate. Ikaw, I'm really curious kung bakit ka umabot ng 14 years staying with this client na nag-start kayo ng maliit na sahod and you're still working with them until now. Yeah. Hindi, sabi nga namin na ang premium client is not just about the money. It's also about yung client mismo. I could say that this client is really premium kahit hindi ganon kalaki yung rate ko sa kanya. Actually, alam mo yung rate ko sa kanya yun for 14 years na kami. Doble siya, half lang siya ng current rate ko na sinacharge ko sa mga new clients ko. Yung kaya kami nagtagal ng ganito katagal. It's dalawa kami siguro that made it work. Pero siguro, number one na doon kasi talaga is yung client talaga, mabait talaga siya. Mabait siya. And then, I think one of the reasons na tumagal din kami, it's because matanda na siya. He needed someone back then to help him with all the things running his business. So, kung siya yung dawan ko, ginawa ko yung sarili ko na daol niya para maging indispensable ako sa kanya. So, kung pwede ko lang gawin lahat, gagawin ko para sa kanya. And, kulang na nga lang pagtimpla ko siya ng kape. And you know what? There was one time, Jevy, akala niya pwede kong ma-reformat yung computer niya. Wow. Virtually. Paano yun? Hindi mamamatay yung connection. Hindi mo na magagamit yung... Yun nga. Alam mo, kahit ganon siya nagko-compliment kami. In terms of technology kasi, mahina talaga siya. Pero meron siyang good side din na nagko-contribute din sa growth ko. Ako din sa kanya. So, we really complement each other. Pagdating sa mga technology na ganito, ako yung strength niya. Ganon. Wow. And right now, nagiging decision maker na rin ako sa kanya. Kasi, kunyari, kailangan ba natin itong subscription na to? And kapag may nagpipitch sa kanya ng service, sabi niya kay Ivy, si Ivy magdi-decision yan. Ganon siya. So it's para maging successful yung relationship namin, talagang siya, partnership. It takes two talaga, no? Hindi pwedeng isa lang eh. Totoo. Pero personally, ano yung nakapag-spark sa decision mo to level up, to become this personality na Tita G? And sino nga ba si Tita G? Yeah. Ano ba? Yung pagla-live, yung unang live namin, it was accidental talaga. It was accidental lang. Walang plano na magla-live, magtuturo. Accidental lang. Nag-live lang kami. And then, people started asking questions and I was just sharing my experiences. And then, pumatok pala siya. And then, nung nakita namin na, 7,000 yung nanood. Wow. 7,000? Oo, parang, hindi, ganito siya. Nung unang time na yun, we only had like a few viewers. Pero kasi, as the day goes by, may mga nanonood, di ba? So nadadagdagan yung views. So every day, tinitingnan namin yon, sabi namin, wow, naka 7,000 yung natulungan natin. Ganun yung namin, ganun yung perspective namin doon.
So, yung high, parang, Mhm. ang sarap ng feeling. Kasi siguro, as a, siguro, maano na rin sa akin na gano'n na naging, paano ba, maging generous when it comes to sharing knowledge, ganyan. Siguro nasa age na rin kasi, Jevy, na alam mo yun, na imparting, imparting wisdom. So, nakakaano siya, nakaka-happy, nakaka-bliss na may mga tao tayong natutulungan just by sharing experiences. So that propelled me into doing it in a regular basis dati. So naalala mo, everyday kami nagla-live Yeah. noon for Yeah. 3 months. And Mhm. siya, talagang nakaka-happy lang talaga siya. It really nakaka-light up lang talaga siya. Then sabi ko, alam mo nung no 2022, sabi ko sa sarili ko na, bakit kaya since nung bata ako, lagi akong may boses. What I mean is that, Mhm. lagi ako naging leader. Although I was not the brightest in the class. Hindi ako yung honor, first honor, ganyan. Lagi ako, grade 5 ako, naging vice president ako ng buong grade school, pero transferee Wow. ako, Ayos, ah. Transferee ako. At ang kalaban ko, first honor. Grade 6 ako, hindi ako president ng classroom, pero tumakbo ako as president of the whole grade school. Nanalo ko, kalaban ko na naman the same person, first honor. And then nung high school ako, lagi ako yung naatasang maging leader, kahit hindi ako yung president ng klase, hanggang sa mag-work ako. And then sabi ko, one day ng 2022, nagfa-flashback sa akin yung lahat na nangyari sa buhay ko. Bakit nangyayari to sa akin? Bakit nangyari sa akin yun since bata ako? Siguro meron akong calling talaga to share and to inspire and motivate people. Yan. Amazing. Ang ganda ng mission and vision na yun, to inspire and motivate people. And at the same time, aligned yung feeling na Vision nakukuha mo. sa akin to ins to it to mod to motivate, to inspire, and to transform. Ano yung So yun. ano yung description mo ng transforming? Kasi Transform, so una kasi i-inspire, mo sila, una kasi inspire mo, i-motivate mo sila, ganyan. Motivate mo sila on how to do inspire muna tayo. Inspire mo muna sila by talking, share experiences, inspire mo sila sa mind, no? Mhm. Pag na-inspire mo na sila, imo-motivate natin sila on how to take action, no? Mhm. And then by taking action, we help them to transform their lives. By how? By giving them, for example, sa akin ang ginagawa ko, nagpapa-scholar ako ng courses. So that will help them transform their lives if they take action. Hindi ko sila pwedeng isubo sa kanila. Pero kailangan ko silang turuan na mangisda. Alam mo yon? Teach them people how how to to fish. fish. Yes. Oo. Don't give them the fish. So, in that small way, I hope na makapag-transform yun ng life nila. Kasi wala namang iba magta-transform ng life nila. Sila lang talaga. But Tama. at least you give them an avenue to transform their lives. Totoo, kasi madaming tao yung, alam mo yun, hindi man lang nabibigyan ng opportunity para magkaroon ng access sa ganitong mga resources, how to be a freelancer, how to be a VA. Ayan, yung ginagawa mo ngayon, 'di ba? Nagtuturo ka paano mag-start that sa niche na ginagawa mo. Pero Mm-mm. ano yung daily habits na keeping you on track kung ano yung ginagawa mo and to keep you leveling up as a Tita G? Kasi ang galing lang kung ano yung mindset right now na ginagawa mo and kung ano yung mga ginagawa mo. Pero ano yung daily habits na ginagawa mo? Alam mo, Jevy, sa totoo lang, wala akong habit na, alam mo Di ba ba yung, habit yun? Parang everyday nagla-live hindi, na kayo. hindi, ganito. In a sense na, alam mo yung mga uso ngayon na 5-minute meditation every morning, Ah, journaling, yung mga ganong habits. I
tried, pero talagang it's not working for me, no? Hindi talaga siya nag-work sa akin. Pero siguro, it's one habit talaga that hindi ako nagpe-fail is dalawa actually. One is that being intentional. So, you wake up in the morning, talaga inano ko yan, ginawa ko siyang habit, ginawa ko siyang practice. You wake up in the morning, maging intentional ka sa lahat ng bagay na gagawin mo. Maging intentional ka na maging mabuting tao, maging intentional ka na maging mabuting nanay ngayong araw na to. Maging intentional ka na mag-reach out sa friend mo to say thank you for what she has done 15 years ago sa'yo. Maging intentional ka na maging better partner or lover sa partner mo today. And then, maging intentional ka na mahalin mo yung sarili mo. And I'm very big on that. That leads me to my second habit. When I wake up in the morning, ang una kong ginagawa ay, tatawa ako, ang una kong ginagawa ay suminom ng isang basong tubig. Because itong isang basong tubig na to, it's not just, inom ka ng basong tubig. Ginagawa ko na naman siya before because nauuhaw ako. Di ba? Pero ngayon, it gave me a different meaning. Na? Yung isang basong tubig na to, it reminds me na, Ivy, Tita G, ikaw muna bago ang iba. Love yourself first before ang iba sa araw na to. Because we cannot pour from an empty cup. So, nurture mo muna yung sarili mo bago mo pakainin yung anak mo, bago mo timplahan ng kape yung asawa mo, ikaw muna. Kasi you cannot pour from an empty cup. And it reminds me, hindi lang yun in the grandeur view of things, hindi lang yun ma-apply mo yun sa buong araw mo na ikaw muna bago ang iba. Amazing. Yun. Amazing. Ang ganda nun at ang galing nun. Kasi akala ko, you would say na yung habits mo is you keep on showing up, very consistent ka dun sa ginagawa mo. Kasi yun yung nag-lead dun sa nangyari na accidental na nag-live kayo, di ba? Pero, I love yung paano ma-deliver yung very intentional ka, how to better yourself, kung paano mo improve yun. But then, nung nag-a-adjust ka and until now, ano yung biggest challenges mo? What are your biggest challenges? Ang biggest challenges ko ang biggest challenge ko talaga ay sarili ko. Kalaban ko sarili ko Kasi, even though na nandito tayo sa level na ganito, may wisdom ka na, and then may client ka ng ganito, kalaban mo pa rin yung sarili mo because sometimes, hindi tayo perfect, maraming pumapasok sa utak mo. Maraming pumapasok sa utak mo na that can alter your mood, can alter your habits, can alter your your mindset. For example, like I said, for example, when I set a challenge, kunyari meron kaming 30-day challenge dati nila Naika na yung ma-hit namin yung goals namin sa exercise namin, ganyan. Aba, alam mo 2 days pa lang, wala na, hindi na namin nagawa. Hindi na namin nagawa. Yun kasi yun ang biggest challenge mo, yung sarili mo, because yung ang daming factors na hinders you from leveling up, from completing your goals, and yung sarili mo talaga, yung magiging challenge mo, and kaya importante talaga to build good habits para malabanan mo tong mga challenges na to. Kasi I believe naman, Jevy, yung mga ibang challenges na nakapaligid sa atin, for example, yung challenge sa pera, yung challenge sa pera, laging nare-resolve. Yung challenge sa people around you, you have control over that. Pero yung sarili mo, yun yung you have control over yourself, pero sometimes talaga, kinakalaban tayo ng may kumakalaban sa natin, yung especially dito. Yan. Yeah. So, kailangan Actually, talaga ma-maintain natin yan Totoo.
dapat ma-maintain talaga yung mindset na yun eh. And actually, nabanggit mo to sa isang content mo, if I'm not wrong, na you have to be very clear kung ano yung goals mo. Kasi yung distractions, yung, for example, yung resources, nagiging distractions sila sa sobrang dami nila. Oo, kasi kung hindi ka laser targeted, Mhm. for example, punta ka ng restaurant, tapos ang goal mo ako kasi pag kumakain ako sa isang restaurant na lagi kong binabalikan, isa lang kinakain ko palagi doon. Kasi yun ang Ano? binabalik-balikan ko doon. For example, pupunta ako dito sa Italy, kunyari, Mhm. every time I go to a pizzeria, to a pizza, isa lang lagi ino-order ko, margherita, for 7 years. Pero, once you get the menu, pag nakita mo na yung menu, tapos Mhm. ang dami kang options, ang dami mong options, matatagalan ka sa pagde-decide. It will take you a long time, tapos ang dami nang papasok sa isip mo, pero Mhm. pero dahil yun lang talaga ang goal ko, gusto ko lang talaga kumain ng margherita, at the end of the yun pa rin yung kakainin ko, margherita. Pero dahil ang dami mong distractions, natagalan ka. Natagalan ka sa pag-o-order. Gano'n din sa life, 'no? So, kung hindi mo alam yung talagang gusto mo sa buhay mo, how can you get there? Kasi gano'n din when you're 'di ba, ha sa niche, 'di ba? Mhm. Sabi ko, maraming mga tao na hindi nila alam, maraming nagsisimula sa freelancing. Ang hindi Yes. nila alam kung ano yung niche nila because ang dami nilang nakikita, ang dami nilang fina-follow, si ganito, ganito ang niche niya, FB ad siya, si ganito, general virtual SEO siya, ganito. Tapos kumikita sila ng malalaki kasi yun ang nakikita, Mhm. yun ang napapanood nila. So ikaw, sa sobrang dami mong nakikita, nalilito ka na kung ano talagang aaralin mo, ano talagang niche ang bibigay mo. And that stops you from actually starting kasi kaka-overthink mo. Wala ka na nasimulan. So, mas maganda na isa lang muna yung goal mo so that you can start. Wow! Ang ganda nun na may idea ka na kailangan mag-set ka ng goal. Okay, gusto ko lang maging freelancer. Start ko na kahit anong niche muna. Tapos you start from there. Pero for example yun 'no, by the way yung margarita, pizza ba 'to or drink? Kasi ang alam ko margarita drink, eh. Oo, yung margherita, yon pizza Mhm. yon. Oh, anong flavor 'to? Marghe. Ano lang siya, it's a simple, red sauce with mozzarella. Yun na, pinakasimpleng, Hala, um, natatakam ako. Kailangan ko na bang pumunta ng Italia para makatikim ng ganitong pizza? Diyan ba yung pinakamasarap na pizza na natikman mo? I believe so, kasi dito nag-originate yun, eh. So, it should be good. Um, sa Naples kasi nag-originate ang pizza. So, kapag sinabing Hmm. pizza, pagpunta ka ng Naples, kailangan mag-pizza ka talaga. Wow, amazing. Yan yung goal, yun yung laser targeted, 'di ba? Kasi for example, ako pumunta ako diyan. Tapos ayun yung sinadya ko, okey, 'wag ka nang titingin dun sa menu as much as possible. Orderin mo na muna yung isa and then from there you can adjust. Kasi sabi mo din dun Mm. sa isa, 'di ba? And I keep on promoting na do not be a follower, be a student. You can learn everything naman, eh, along the way. Tapos you can adjust. Pero you have to start, you have to take action. Oo, oo. Totoo yun. Kasi sa kaka-overthink kasi natin, it stops us from starting. And then, I'm big on being consistent. So, for example, content creation. So, ganito kasi ako gantong-ganto ako bago ako nag-content creation. Ayoko mag-content kasi ang pangat ng phone ko. Ayoko mag-content kasi anong sasabihin ko, walang makikinig sa akin. Mhm. Ayoko mag-content kasi mag-a-upload ako, sinong manonood sa akin kasi nasa Italy ako tapos ang content ko Tagalog. Parang Oo. 'di ba, parang tapos naisip ko, bakit si Aling Mirna, nasa Korea, pero ang daming nanonood sa Hmm, kanya. Tapos amazing. ang dami mong self-doubts, ang dami ng tanong that's hindering you from starting. So, one day I just started creating content and then, Mhm. walang view, okey lang. Walang view, okey lang hanggang sa dumadami yung views. Um, Importante kasi
before perfecting or being better, before mo isipin na maging better, yung sana yung content na ilalabas mo, maging consistent ka muna. Yun muna yung unahin mo, consistency. Kasi sa consistency, doon ka matututo. Di ba katulad ng pinag-usapan natin kanina, di ba? Sabi mo, Yes. you don't know how to start, ganyan, hindi ko alam yung tono ng boss ko, ganito, ganito. So, tas di ba, habang ginagawa mo, natututunan mo na siya. Ay, ganito pala dapat. Ganito pala dapat. So, na-apply mo na yun sa susunod na sa paggawa, sa susunod mong content. Yun. Totoo, amazing. Consistency muna. Consistency. Once nagte-take action ka na and nagiging consistent ka na, how would you measure your growth and success? Um, Nabanggit ko to kanina na, paano ba? So, yung when you set your goals, alam mo, ang sagot ko dyan, paano ba? I don't measure my growth and success. Sa totoo lang, Jevy, to be frankly honest with you. Like I said kanina, my measurement of success is not with the traditional metrics na financial achievement or milestone sa career mo or sa dami ng followers mo. It's more on how I feel inside, if I'm happy, if I'm fulfilled, and I'm energized. To give you an example, gusto ko magka 10 million. Example. So, may 10 million na ako sa yun ang goal ko, magka 10 million ako sa bangko. So, may 10 million, eto na-reach ko na yung 10 million ko. Kunyari lang to, guys, wala pa akong 10 million na. Sige. Hindi mo na ako utangan. Hindi ko alam kung alin yung kunyari dun yung kunyari wala pa or kunyari lang to. Sige. Kunyari may 10 million na ako, na-achieve ko na yung goal ko na 10 million, di ba? Okay. Yung ibang tao sasabihin nila, ay, successful ako kasi na-reach ko yung goal ko na 10 million. Successful. Pero, doon sa journey mo, na pag-reach mo ng 10 million is, nakatapa ka pala ng maraming tao. Nakapang-scam ka pala. Or, masakit ang likod mo, kailangan mo ng therapy na mahaba. Or nagkasakit ka. Or hindi motivated ka after nagka 10 million. I can't really say na successful ako. Diba? Kahit konting meron lang ako, basta I feel fulfilled, I feel happy, and I feel energized and motivated in life after achieving that, yun ang doon ko masasabi na, ay, successful. Wow. Amazing. Ang galing nun. At alam mo yun, most people, nagiging goal talaga nila is monetary. And I believe ang pera ay plain resources. They are there as a means kung ano yung gusto mong bilhin, kung ano yung gusto mong mangyari. But then, ang ganda ng mindset na you have to feel yung fulfillment, yung happiness, and energized. Ano yung basihan mo ng fulfillment, happiness, and energized? Kasi sobrang curious ako na naging means mo ngayon as of now is inspiring people. And yun, yung page mo, to be honest, sobrang gold nun eh. Alam mo yun? Kasi, people pay para pumasok sa mga courses, para matuto, para mag-grow, and you're doing it for free. Alam mo kung magiging basehan ko yung number of followers ko, malulungkot ako kasi maiinggit ako kasi mako-compare ko yung sarili ko sa ibang content creators na meron 200, 300,000 followers. Pero for me, it's not about the quantity. It's the quality, and it's about the number, hindi naman number, it's about the people that comes back to you and say, Tita G, nagka-client ako, salamat sa advices mo. Tita G, ito pa yung gustong-gusto kong naririnig eh. Tita G, thank you sa inyo, sa live ninyo kasi nag-iba yung mindset ko. Tapos kanina may nagtag sa akin, parang ang caption is, parang itag mo yung taong nagpabago ng buhay mo. Natag kaming apat, kami mga tita, na parang dahil daw sa amin nabago yung mindset niya. And
ang sarap, I don't care kung 10 kayo, 100 kayo, kahit isang tao lang, yan yung like ko sinasabi, kahit isang tao lang ang mapabago mo ng buhay because of because of sharing what you know, o sharing your experiences mo. Ano yun, it's happy. It's blissful, it's fulfilling, and it drives me more to do what I do. Amazing, amazing. Ang sarap pakinggan nun, coming from you. Kasi ako din, isa ako dun sa mga natulungan mo nung nag-start ako. Sabi ko nga yung dun sa series na napanood ko, if hindi ko napanood yun, kaya nga nung pagpasok mo dun sa Zoom, nung binati kita, "Hi Tita G!" Alam mo yung parang nawalang anak. Tapos, after kinang kinausap, tapos after mo kinausap na feeling ko close tayong agad, dun ko na-realize, feeling close ba ako? Kasi ganun yung approach ko. But then, ang bait ng approach mo pa rin sa akin. Ganun ka ba talaga ka-generous on inspiring people? And hindi ka ba kinakabahan na yung mga tao lalapitan ka nila, they would ask more, ganun? Alam mo, Jev, ano, hindi hindi sa nagmamayabang, pero I'm a cheerful giver even before pa nito. Noon pa, nag-start lang ako sa family ko siguro. Masaya lang ako nagbibigay. Alam mo yung pag-uwi ako ng probinsya, lahat naiisip ko may pasalubong. Tapos pag-aalis ako, magbibigay ako ng Oh, ganyan Santa because Claus. because happy, nakaka-happy kasi siya, nakaka-bless. And then hanggang sa naano ko, hanggang sa na ano na nagkaroon ako eto 'tong platform na sharing your knowledge. Kasi nga sabi ko no'n na parang, gusto ko mag-give back sa industry na ano ko, how? So sabi ko mag-mentor kaya ako ng isang tao, pero nai na 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 naano ko, na-realize ko na mentorship takes masyado siyang matrabaho kasi Yes. tuturuan mo siya from kahit isang tao lang 'yan, eh. Why not, bakit hindi ka na lang magganito, at least marami ka pang matutulungan 'no, share mo na lang sa iba, at least marami kang matutulungan. So hanggang sa nagkaroon ako ng platform na, to share my knowledge and experiences. Tapos ano, may naniniwala kasi ako na dati alam mo kasi, Jev, undergraduate ako, and then Hmm. nung undergrad ako, and then ang dami kong self-limiting beliefs na, "Ay hindi ako magkakatrabaho ng maayos, hindi ako aasenso kasi undergrad lang ako. Hanggang ganito na lang, hanggang pagkakahera na lang ang gagawin ko. Hanggang dito na lang ako." And then itong industry na 'to, ito talaga yung nagbigay sa'kin ito talaga yung nag-change ng life ko. And sabi ko, pinapanalangin ko yun, eh, sabi ko, "Lord," parang nag-bargain ako sa mama ko, eh, "Lord, bless me so that I can be a blessing sa ibang tao." And ginawa naman ni Lord yun. And then siguro naging ano na lang siya, hindi siya pilit, pero naging natural Mhm. na lang siya na gano'n, na nabe-bless ka, ta's nakaka-bless ka, nagshi-share ka by blessing other people by sharing. Not just monetary, but yung mga wisdom rin na natutunan mo all these years. Ayun. Sabi ko nga, kapag nakuha mo isang bagay ng libre, ibigay mo rin ng libre. Pay it forward, Eh, totoo. oo, kasi itong mga knowledge ko naman na 'to, nakuha ko lang naman 'to ng libre kasi inaral ko rin naman sila ng libre. Amazing, amazing. Sa lahat ng classmates na makikinig ng podcast natin, what advice would you give to our classmates? Love yourself. Kasi sa loving yourself or self-love is the foundational step ng lahat ng gagawin mong buhay towards achieving your success, your goals in life. Magsisimula mo na sa sarili mo. Kasi kung hindi mo mahal yung sarili mo, hindi mo mahal yung sarili mo, you will start to doubt yourself. You will start to talk bad about yourself. Kaya kami ayaw na ayaw namin yung, "Ay, ang bobo ko, bobo ako, hindi ko kaya yan. Mhm. Ano ako, mahirap ako, wala akong pera." Yung nagto-talk at you start to
negative talk. Self-doubt. Oo, nagsi-self-doubt ka and that will limit you. Lilimitahan ka nung yung yung ganong klaseng if you don't love yourself. Napaka-importante kasi yun na ikaw muna bago ka mag-put out in the world sa world, no. Dapat naniniwala ka sa sarili mo na kaya mong gawin 'to. Dapat may confidence ka sa abilities mo and may confidence ka na mag-pursue ng mga pangarap mo. And yun because like I said, magsisimula ng lahat nito by loving yourself. Ayun lang, Amazing. love yourself. Kasi ito yung susi para ma-unlock mo yung full potential mo is self-love. Totoo. And who knows what is your full potential kung hindi mo siya susubukan, kung hindi ka magte-take ng action. Correct. Kung alam mo, hindi ko gagaslightin yung mga taong kasi we're talking about success, 'di ba? Merong mga tao kasi na okay na sila kung nasaan sila. And may mga tao kasing nape-pressure. Kasi 'di ba meron tayong societal definition of success na in-instill sa atin nung mga bata tayo, 'di ba? Na kailangan may kotse ka, manager ka, or may house, may bahay ka ng ganito. Eh, may mga taong nape-pressure sa ganon. Yun lang din gusto ko sabihin, no? Kung hindi mo gusto mag-level up pero komportable ka kung saan ka ngayon, happy ka kung saan ka ngayon, ayaw mo mag-level up, that's okay. Walang problema doon. Basta importante for me, happy ka, fulfilled, and motivated ka pa din sa life. Pero kung deep inside you feel you need to level up, then you should take action. Wow. Amazing. So hindi trap ang comfort zone. You have to feel na comfortable ka doon sa ginagawa mo. You have to love what you do. You have to love yourself. Ang galing. Magiging trap lang naman siya kasi kung hindi ka happy. 'Di ba? Totoo. And yun yung time na magbibigay kitang ng sense of idea sa'yo na hindi na ako masaya dito. Kailangan ko nang mag-step up. Kailangan ko mag-level up. Ganun. Correct, oo. Yan nangyari sa akin. Kaya kailangan ko ring I felt I needed to upskill. Kasi 10 years ko nang ginagawa kung ano yung ginagawa ko sa client ko 14 years. And I felt na naging stagnant na yung knowledge ko. Sabi ko, kailangan ko na mag-upskill. Kailangan ko na ng bagong skill. Ayun. So, yun, nag-software testing ang tita mo. Kahit majunda na. We have a question here. Sabi niya, paano naman daw kung medyo na-stuck ka na doon sa comfort zone? Like I said, kung stuck ka sa comfort zone mo, yun ang comfort zone mo, comfort ka. As long as you don't feel the need to level up, to get out of that comfort zone and you're happy, that's fine. No? Merong mga tao magsasabi sa'yo, ay, okay na siya dyan eh. Okay na siya sa 10,000 a month eh. Kung ikaw komportable ka komportable ka doon, siya hindi komportable, problema niya yun, di ba? As long as okay ka, masaya ka, fulfilled ka. Kasi, for example, for example, may pamilya ka na, and then, may anak ka. And then, ang comfort zone mo is 50,000 a month. Pero, 50,000 naman, pero dati 50,000 naman comfort zone mo nung single ka. Nung nag-asawa ka, I'm very sure yung 50,000 a month na may 3 anak ka, nag-aaral sa private school, nagsi-swimming lessons, I'm very sure hindi mo na siya comfort zone ng 50,000. Mafe-feel mo sa sarili mo na kailangan ko mag-level up. So then, you level up. Amazing. Ayan, ngayon ko lang napansin, medyo
Nagtagal na po tayo po, opo. So, kailangan natin siyang tapusin. Ganda ng Any kwentuhan ko si final word? Anthony. Sobra, sobra. Any final words before tayo mag-end or may mga tao kang gustong pasalamatan, baka may gusto kayo promote? Yan. Yeah, so yung yung mga followers ni Jevy, yes, I have a Facebook page. It's called Tita G, your VA Tita, sa Facebook. And nasa TikTok din ako. I talk about freelancing, helping you start your freelancing career. And yes, hindi po tayo nagbebenta ng courses. And sa page namin, sa page ko, we just talk about, mindset, and then minsan may mga pag-giveaway kami sometimes just to celebrate our milestones. Gusto kong pasalamatan, Zevi, yung circle ng friendship ko kasi sila Tita P, si Naika, sila Nicole, si Angge, saka si Smile because we have meron kaming iisang mindset, pero iba-iba kami ng characteristics, pero iisa yung mindset namin. Kaya doon kami naging maganda yung relationship namin. So hanap kayo ng circle nyo with the same mindset. Punta kayo sa mga taong talk to people who have a growth mindset, abundance mindset, kung gusto nyong mag-level up. Ito na lang, last. A wise man once said to me na kung sisiw ka at gusto mong maging agila, tambay ka kasama yung mga agila. Pero kung agila ka at gusto mong maging sisiw, tambay ka kasama yung mga sisiw. So, yun. So, surround yourself with people that will help you level up. Galing nun. And thank you so much sa pag-oo na makapag-share dito, Tita G. Thank you. You're welcome, You're welcome, Jemmy. Muntik na ako naging tito. Thank you ulit. Bye-bye. Bye!